ang ating good news ngayon ay itong pagbubukas ni Pangulong Bongbong Marcos na naman ng isang kalsada dito sa Cavite Toll Expressway, mga kababayan. Ang tawag dito sa Cavite Toll Expressway ay Cavitex C5. Alright? Ito po mga kababayan, itong bagong bukas na kalsada na to, ang bubuksan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay malaking bagay po ito, tulong sa mga kababayan natin. Ay ang imbis na isang oras ay lalabas po ito na 15 minutes na lang po mga kababayan. At higit 6,000 daw mga kababayan ang dadaan dito ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya isang good news na naman ito mga kababayan ng ating pamahalaan Marcos. Di ba? Yan nga ang sinasabi natin mga kababayan bago tayo pumunta sa video niya. Ay ito na nga po ang sinasabi natin mga kababayan sa mga DDS. Na ang Pangulo po natin mga kababayan ay talagang puro trabaho po ang inaatupag. Puro pagpapaganda po sa ating mga bansa, sa ating bansa, sa ating lahat. Hindi po siya namimili, natutulungan. Di ba? Ito, tulad nito, natandaan nyo naman, di ba, yung batang sumulat sa kanya. O, nahin na muna natin yon. Ay, binigyan niya po ng pansin. Kasi, ganyan po ang presidente natin, mga babayan. Wala po siyang pinipili kahit ano pa ang uri ng yung kalagayan. Basta lumapit kayo sa kanya. Tutulungan kayo niyan, mga kababayan. Di ba? Tignan mo, ano nangyari? Kulong agad yung kagawad. Di ba? Kagawad na manyakis. Na utak didiis. Ganyan po kalupit ang presidente natin. Diba? O simula pa nung napakarami na po niya mga good news na ginawa natin, mga kababayan ha. Plini po natin dito. Mga airport, diba? Mga tulay, mga ang balita ko nga ito mga babae, bigyan ko lang kayo ng update. Natandaan nyo ba yung Isabela na Dumagan Isabela ba yun? Yung bumagsak na tulay na ginawa nung panahon ni Rodrigo Duterte na ang DPWH ay si Mark Villar. Natandaan nyo po ba yun mga kababayan? Yung tulay na yun ay tapos na ngayon. Nadadaanan na po mga kababayan, di ba? Bumagsak po yun kahit na hindi gawa ng Administrasyon Marcos. Gawa po yun ni Digong ng past administration pero wala po siyang sinisisi. Bagkus ang ginawa niya, itinuloy po yung proyekto at ngayon, nadadaanan na po mga kababayan. Diyan po yan sa Isabela. Tapos, yung tulay naman dyan sa Davao City na sinasabi ng mga DDS, proyekto raw ni BP Sara. Diba? Pero ang gumawa, Japan, ay China. Alright? Pero sino po ba ang nagtapos nun? Si Pangulong Bongbong Marcos na naman. Diba? Kasi kung ibang presidente po yun, ay ipababayaan niya na po yung tulay na yan. Diba? Kaya magpasalamat po talaga kayo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi po siya namimersonal. Ipagpasalamat niyo po yan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang latest po mga kababayan, ito na naman. Papakita ko po sa inyo. Isang tulay po sa Parañaque City. Alright? Alright tuloy. Expressway or Cavitex C5 ay pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Alright, magandang umaga sa inyo lahat at nandito naman tayo at nagbubukas ulit tayo ng isang connector road. Ito ay magbubuo ng connection mula sa Cavitex hanggang sa C5. Itong section na ito ay Parañaque hanggang Taguig will be it's a 2 kilometer section at ang dadaan dito mga 36,000 na vehicles ang dadaan dito. Kaya malaking bagay ito kasi madidecongest, mababawasan ang traffic doon sa mga maliliit na kalsada dahil dito na lang dadaan. At yung biyahe na dati ay isang oras kalahati, magiging 15 minutes na lang. At napakalaking bagay yan dahil malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo, ang biyahe mo mula sa isang oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. Kaya
ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito at para naman ay mapagbigyan ang ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Kaya ito ay patuloy namin ginagawa at bubuksan natin sa, I think later on, bukas meron na naman bubuksan. I don't know kung makapag-attend ako pero may bubuksan na naman and that is which one? Cabanatuan, sir. Tama, this is the one we were talking about. So, Cabanatuan to Ano po, mula Tagak po hanggang Cabanatuan. that's another para na naman sa ibang section ng Luzon. Ating binubuksan itong mga Central Luzon, ito naman Southern. So, ayan ang ating ginagawa, patuloy ating ginagawa and ito ay suporta bilang suporta doon sa ating ginagawa ng mga programa na lumalabas doon sa aming diskusyon sa uplift para matulungan nga ang transport. Ito specifically sa transport ng pinag-uusapan. So, patuloy natin gagawin ito and dahil nais natin talagang maging mas mabilis, mas maginhawa at mas ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Yan ang ating good news mga kababayan. Diba? Napakaraming ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos na mga ikabubuti natin lahat. Pero nyo, binuksan yung from Paranaque to C5. Tagus yan. Diba? Imbis na iikot ka pa ng EDSA, magmula sa Paranaque, ikot ka ng EDSA para makarating sa C5, ay ngayon po, diretso na. Mula Paranaque, ay ang Tagus mo C5 na. O di ba? Napakabilis mga kababayan. 15 minutes na lang. At ito pa ang pinakamaganda. Libre muna hanggang itong Abril na to. O, di ba? Good news mga kababayan. Kaya, Didis, ano pang hinihintay nyo? Ha? Hindi pa huli ang lahat. Magbago na kayo. Tama na yung pagiging bangag. Walang mangyayari sa inyo yan. Kailangan dito pang makalinuang galawan. Alright? Hindi po pwede yung mga style yung pupugak-pugak. Kaya hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Kahit sino pa kayo, tatanggapin po kayo ng pamahalaan. Iwanan nyo na po yan si BP Sara dahil si BP Sara po, wala namang ginagawang trabaho yan. Puro pamumulitika po ang kanyang trabaho. Walang ginagawa para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng ating mga kababayan, di ba? Hindi marunong magpaliwanag sa kanyang mga kinasasangkutan ng mga issue, di ba? Kasi ang isang lingkod bayan, hindi mo na kailangan na matakot pa or mangamba kung ikay naman malinis. Alright? Kaya mga dinis, palapakan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alright? See you next good news natin ganito ang gawin natin kapag good news. Ay pakalat agad natin sa taong bayan dahil mabuti yan para malaman ng mga dinis kung anong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alright? See you!